Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito ay matatagpuan sa John chapter 9 verse 1 to 41. Ito po ay kwento ng isang bulag. Ngunit nais ko pong basahin sa inyo ang main verse natin sa 25. Sabi po, sumagot nga siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagaman ako'y naging bulag, ngayon nakakita ako. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sa panibagong kalakasan, sa patnubay mo sa araw-araw. Salamat po sa maririnig naming mensahe ngayong gabi, Panginoon, naway maging kalakasan to sa aming spiritual na kalagayan. Maraming salamat po sa mga pagpapala na aming nararanasan sa araw-araw. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa buhay po natin na ito, masasabi po natin na marami tayong hindi napapansin at napapahalagahan. At isa na po dito ay ang paningin natin. Imagine po natin yung buhay natin na hindi nakakita. Ano po kayang pakiramdam? Sabi nga po sa isang awitin, madilim ang iyong paligid, hating gabing walang humpay. Light without sight means a life without color. Pagising sa umaga, madilim. Pagtulog sa gabi, madilim pa rin. Walang kabuhay-buhay. Blindness means inability on the part of someone to see properly. Kung noon, kung yung nakaraan, di po ba, sabi ni Jesus, siya yung water of life. Yung kwento ng isang babaeng Samaritana. Ngayon, yung ating teksto po ngayon ay sinasabi na light of the world.
para sa isang bulag. Napakainam po na malaman na ang ating Diyos ay Diyos na umaabot, umuunawa, at nagmamahal sa Diyos. Or nagmamahal na Diyos. Sa ating pagninilay-nilay sa araw po na ito, ang ating kilalanin ang Diyos na nakilala ng bulag na ito. Bakit nasabi niya ang katagang ito sa verse 25? Isang bagay ang alam ko dahil akong bulag, ngunit ngayon nakakita na. Ano po ba ang nadiscover ng taong bulag na ito sa ating Diyos na kanyang nakilala? Una, the God I know is the cure for the sick. Jesus is the life to the lifeless. He is the strength to the weary. Sabi nga po sa Isaiah 40, chapter 31, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Sa buhay po natin, sa kabila po ng mga pwede nating kaharaping mga problema, marami po tayong naranasan ng mga pagsubok, maging mga sakit, mga nararamdaman natin, hindi pa rin nating maaaring pagdudahan ang kabutihan ng Diyos. We don't have to question God kung bakit nangyari ang mga bagay na ito or kung sino nga ba ang may problema. Instead po, let us ask God to give us strength for the trial and clearer perspective on what is happening. Pangalawa, the God I know is the salvation for the condemned. Tinuldukan na siya. Imagine po, ang hirap na ng kanyang kalagayan physically bilang bulaga. Siyempre, mangangapa ka. Lalakad ka, madilim ang paligid mo. Kailangan may alalay ka. Hindi lang yung physical, pati yung kalooban mo, naghihirap pa rin. Kasi gustong-gusto mo makakita, pero kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin makakita. Dahil tapos iniisip mo pa yung kalagayan mo, kung anong sasabihin ng ibang tao sa'yo. Di po ba? Pero yung katotohanan is, we are all sinners. Sabi nga po sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Spiritual blindness has overtaken us. At sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag na mabuting salita or mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Pangatlo, the God I know is the light for the darkness. The very same God who brought light out of the darkness mula pa sa time na paglikha sa Genesis chapter 1 verse 1 to 4 hanggang sa kanilang pagkakatawang tao is the very same God na nasa harapan ng mga taong ito. Sabi nga po sa John chapter 1 verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. The question po is, sino nga ba ang bulag sa ating pagbasa? Nag-iisa nga lang ba siya? May iba pa ba? Siyempre meron pa po. Sino-sino nga ba sila? Una, yung the disciples were blinded by judgment. Sa Jewish culture po, naniniwala sila na yung sickness, yung calamity, yung paghihirap ay resulta ng matinding kasalanan. At sa Matthew chapter 7 verse 1, huwag ninyong hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ito yung pagiging judgment ng tao. Bulag tayo sa mga ganitong kaisipan, mga ganitong mga pag-uugali. Pangalawa po yung the neighbors were blinded by disbelief. Yung kanilang mga maling paniniwala. Pangatlo, the Pharisees were blinded by their pride. Di po ba?
Nararanasan po ba natin na tayo bulag sa katotohanan na tayo ay ma-pride? And last, yung Damas parents were blinded by their fear, takot. Sa kanilang time, big deal po yung ikaw ay itiwalag. Ibang-iba naman sa time natin na pag may mga hindi nagustuhan sa kanyang dinadaluhan, iililipat na sa iba. Which is true naman po. Marami po tayo mga members na matampuhin. Kapag ayaw nila sa manggagawa nila, aalis sila, lilipat sila na kung saan mas komportable sila. Lives will be changed kung hindi tayo matatakot sa rejection. Mas marami pa sana mga bulag ang makakita, makakarinig ng gospel kung marami ang hindi na matatakot magbigay. Mas marami pa sanang magiging karanasan ang mga lingkod ng Diyos kung maglilingkod ng walang reservations at marami mga palusot at pagdadahilan. Di po ba? Sa pagpunta na nga lang po ng church, alam po na may gawain pero sasabihin busy. Maraming alibay. Diba? Itong apat na ito yung nagiging hindrance para hindi tayo, para maging bulag-bulagan tayo. Ito po yung nagiging hindrance para maging bulag tayo sa katotohanan. Pero kung matuto lang po tayong sumunod sa Diyos, magtiwala sa Diyos, at makita yung kabutihan niya, makikita natin, makakita tayo, makikita natin yung nais ng Diyos para sa buhay natin. Alisin natin yung pride, alisin natin yung takot, alisin natin yung maling paniniwala, alisin natin yung panghuhusga sa kapwa natin. Tiyak na magiging masaya tayo sa piling ng Diyos. At tiyak na kung wala tayong reservation sa buhay natin, masaya tayong makapaglingkod sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay nga po napakabuti mo, Panginoon. Salamat po sa mga reminders. Salamat po sa pagliligtas mo sa amin. Salamat po sa pagbubukas ng aming mga mata para makita namin kung gaano kakabuti sa buhay namin. Lord, salamat po sa pagmamahal. Salamat po sa walang humpay na pag-aaruga mo sa amin, sa pagliligtas mo sa amin. Kung kami nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit ko po yung mga taong dumaranas ngayon ng matinding pagsubok. Inilalapit ko po yung aking uncle, ang kanyang pamilya, naway bigyan mo po sila ng kapanatagan ng kalooban. Pakita nila na kahit mangyari ang pagsubok na ito ay pakita niya pa rin nila ang kabutihan mo kung bakit nangyari ito. Ganun din po sa mga nakakaranas ng mga pagsubok, nakakaranas ng sakit. Panginoon, dinadalahin ko po na ipuin mo nga po sila, Panginoon. Gabayan at ingatan sa lahat ng kanilang gagawin. I-provide mo nga po yung kanilang mga pangangailangan. Patuloy mo po silang palakasin, Panginoon. Lord, pinapanalangin din po namin yung aming gaganapin na evangelical crusade, Panginoon, sa San Marcelino. Nawa maraming tao ang makatanggap ng iyong salita, Panginoon. At makita nila ang iyong kabutihan sa buhay nila. Panginoon, hindi ko man po alam yung mga panalangin ng bawat isa, pero naniniwala ako na ikaw ang tutugon sa lahat ng panalangin ito. Nawa, Panginoon, patnubayan mo nga po kami lagi, ingatan, gabayan, iligtas sa aming pagpasok at sa aming pag-uwi. Maraming salamat po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus.